Breaking news mga kababayan. Grabe po ang balitang ito. Dumagundong po sa buong mundo. Speaker Martin Romualdez, bababa na po. At ito po ang ating balita. Ang tanong ng bayan, sapat ba ito para tumigil ang init ng mga galit na mga tao sa rally? Ito po mga kababayan. At tanong ni Marcoleta, meron pa bang mangyayari sa investigasyon ni Iskol Bukol at ni Ping Lacson? Wala bang pagtatakpan? Ipapatawag na ba si Martin Romualdez dito para sagutin ang mga aligasyon na ito tungkol sa pagnanakaw ng kaban ng bayan? Yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan, at ito na po ang ating umaapoy na balita. Hindi binabalita pero tayo ibabalita po natin. Control, but since it's not made public, hindi natin. Totoo mang natanggal na si Congressman Romualdez. Ito ba'y magpapahupa, no, sa galit ng mga tao, ma'am, na ngayon ay nagrarally na sa harap ng batasang pambansa? Sa tingin ko hindi yan magpapahupa. Hanggat hindi ma-reveal sa public yung mga sinabi ko kanina. Alam mo, isa pang critical dyan, ang balita ko, may ilang members of Congress na tumaas ang SALN nila in the past 3 years. One even went as high as 51% increase. So makikita mo talaga na yung SALN is a good control, but since it's not made public, hindi natin alam kung gaano sila yumaman while in office, no? Napakahalaga niyan para natin talaga puksain ng korupsyon. Kasi kung mag-FOI ka pa bago mo makuha yan, napakahirap gawin yon. I-add ko lang, no? Itong mga itong 20th Congress, natatandaan nyo, ang taong bayan galit na galit dun sa liquidation by certification. Walang kumikibo sa both chambers to remove that. Yun ay mga signos na sandali lang, ano ba tayo? Sarsuela ba ito? Sarsuela ba ito? Or budol na naman? No? Kasi merong pinapakita, kunyari yung 25 projects na rinibil sa isumbong mo sa Pangulo. Ano ba yon? By design na 25 lamang, ang kinote ni Presidente nung second SONA niya, 5,500. Nasa na yun? So, we're just getting the peak of the iceberg. We're not getting what is really down under the body of water, na lahat tayo hindi naman natin nakikita, iilan lamang ang may alam. Yan na po mga kababayan. So talagang merong nakikita na disallowance po dito. Na yung 5,000 na anomalya na mga sinasabi dito naging 25 lang. Nasaan yung kabuuan nito? Isang ano lang ito, isang kagat lang ng buhaya ito 'Di ba mga kababayan? Ayan ang sinasabi natin. Parang may pinagtatakpan. Hala ka. Ano sinasabi ng tao dito? Tama si BP Sara, God save the Philippines. Naku po mga kababayan, galit na galit ang mga tao dito. Mag-resign at makulong yung dapat. 'Di ba? Hindi hindi sapat yung mag-resign lang mga kababayan BBM resign. Yan ang tunay na kalayaan ng bansa, sabi ni AI Mafia Sekretarya. Ayan na mga kababayan. PNP Red Alert na. Day 3 protest sa Congress. Nako po, ang daming tao mga kababayan. Ang masamang damo, kahit putulin mo ng putulin ang mga sanga, tutubo at tutubo pa din yan hanggat hindi mo tinatanggal ang ugat. Ganyan ang administrasyon ni Ngagba. Kahit mawala yang si Romualdez, may papalit at papalit din yan hanggat nandyan si Bangag na si Junior.
Kaya dapat matanggal din yan. Singag ba? Para makahaon naman ang bansa natin sa kahirapan. Sindikato niya ang pera ng taong bayan. Ako po mga kababayan ko. Yes, ang Panginoon na ang nagbuko ng korupsyon by way ng baha sa maraming lugar. Marcos resign. Dapat si BBM mapalitan hanggat siya presidente, puro korap pa rin. Sayang pagod ng mga nagrarally. Nako po mga kababayan ko, ito na sinasabi ng taong bayan. Palitan din si Tito Soto na Iskul Bukol. Ayan na, palitan daw si Iskul Bukol. May kinikilingan. Hindi yan ipapatawag ni Tambaluslos. Hindi yan ipapatawag. Yari na mga kababayan. Pagtatakpan lang ni Tito Soto yan, si Iskul Bukol. Yari mga kababayan. Pagtatakpan lang pala ito. Yan ang sabi ni Iskul Bukol 1 ball. Grabe ang galit ng tao. Watching from Milan, Italy. Nalalapit ng pagbabago at yan ang matagal na inaasahan naming OFW. Salamat at ingat sa lahat na nakikipaglaban. Lumabas talagang lahat. Marcos step down now na. Kahit mag-resign si Martin, lahat yung nasa Quadcom dapat tuloy-tuloy na mag-people power. Ayan na mga kababayan. Sabi nga ni Tatay Digong noong unang yung mga congressman, dati kubo-kubo lang mga bahay, walang mga kotse. Aba nung nag-isang taon na, may Rolex na, may Hermes na, mansion ng bahay, mga anak nila may sariling jet, private jet, may sariling kondo, kakain, 1,000,000, isang pinggan lang na kanin. Ito ang sinasabi nila, Romualdez out, diin. Ako, diniin na ni Faustino D. Mga kababayan, yan po ang napipintong ipapalit si Faustino D. Yung dating gobernador ng Isabela, mga kababayan. Matinding laban po ito. Ano kayang magiging kapalaran ng Kongreso? Mawawala kaya ang korupsyon? Pag si Diin na ang papasok na dito, si D. Halaka, eto na po mga kababayan. Ano bang sinasabi dito? Tignan po natin ang mga balita na pumuputok ngayon. Ito pong balita dito, mga kababayan. Embrace the power of Ito na po ang balita na hindi nababalita na binabalita po natin. Napakatindi nito mga kababayan. Kaya sana po panoorin nyo hanggang dulo ito. Sana i-share nyo po ang mga balitang ito na gustong malaman ng mga kababayan natin. Mga kababayan ko, suportahan natin si Senador Marcoleta sa kanyang mga nasimulan. Sana wag gawing guni-guni ang Blue Ribbon Committee at meron talagang mapanagot dito na buhaya. Hindi lamang mga pasikat na mga ito na ginagamit ang taong bayan para bulahin nila. Ito na pong balita, mga kababayan. Yari na. Lumalabas ang katotohanan dito. Ito na po. May magre-resign na at may papasok pa. Po itong mga love bus. Ako, inaubutan ko talaga yung love bus pero at that time, 1 peso 50 centavos lang yung pamasahe, aircon na. Itong love bus po, binalita namin kahapon, libre po sa mga senior citizen, mga PWD, and then eventually half price rin po ata sa mga estudyante. Do you see this being self-sustained? Paano ito? Ito ba yung subsidized na all throughout ng gobyerno? Ano ba yung magiging, kasi wala pang anunsyo kung magkano yung magiging pamasahe tsaka yung ruta na kailangan nyo pong i-download yung Love Bus app. But maybe you can share some good news po regarding the Love Bus. Opo. Una po, nung as early as July, nag-launch tayo ng Love Bus dito sa Cebu and Davao. Tama po kayo, nung Sabado, nag-launch na rin po tayo dito sa Metro Manila. Ang first launching po natin ay dito sa Valenzuela.
May dalawang ruta po yan, Valenzuela all the way to DSWT Batasan at Valenzuela all the way to PITX via Rojas Boulevard. Ito po ay isang electric vehicle at PWD and senior friendly kasi low floor po ito. Oo. For the entire duration of the operations, pagdating ng PWD at senior citizens, libre po sila. Ito na po ay sa tulong din ng DSWD kay Secretary Gatchalian. Oo. Kapag, regardless if off-peak or peak hours, Okay. pagdating naman sa regular passengers, kapag peak hours from 6 in the morning until 9, libre sila. And from 5 in the afternoon until 8 in the evening, libre din po sila. At ang pamasahe po dito, I think, pagdating sa papuntang PITX, aabot ito ng mga siguro mga 87 pesos. Yung isa 87. mas maliit yung papuntang DSWD. Pero kinumpute po kasi namin ito, Ma'am Ali, no? Ang matitipid po ng regular passengers every month ay hindi bababa si 5,000. So that they can tama po. We computed that round trip every day, hindi bababa po ito ni 5,000. So it's either you can consider that as saving. Walang-wala dun sa kinurap nila, mga kababayan, na bilyon-bilyon, ano? Tapos, nanakawin lang ng nasa gobyerno sa flood control. Naku po, mga kababayan, ito na ang sinasabi natin. Parang parang kagat-kagat lang tayong mga Pilipino, ano? So, Totoo mang tingnan natin. natanggal na si Mga persuade na yun. So, Bilang Ama, itong mga sinabi ni Marcos Jr. na mahigit 5,000 proyekto tapos na. Days after ng SONA niya last year, yun na, finact check. At the same pa rin ni ma'am, nangyari ngayong taon. Dahil nga itong problema natin sa pagbaha ay yearly. Dapat nga memorize na natin ma'am yung solusyon dahil nga taon-taon tayong binabaha. MJ, alam mo, malaking pasasalamat sa Poong May Kapal kasi ilang beses tayo binagyo at nakita natin, sandali lang, dati dito hindi bumabaha. Ba't ngayon bumabaha? Di ba? Naging systemic yung pagbabaha. At yun ay naging signos sa lahat. Sandali lang, nagbabayad ako ng taxes. Bakit ganito? Di ba? Until na-discover natin na merong mga bayad na projects pero wala. Nakita natin substandard. So, tayo na mismo, ginabayan tayo ng Panginoon Diyos sa nangyayari sa ating bayan. Kaya, yung tanong mo, puno na ba ang salop? Oo, marahil hindi natin nakikita yung ibang lumalabas, pero may hangganan at sana wag abutin dun sa hangganan. Maraming nagsasabi ang Pilipino hindi katulad ng Nepalese, no? Pero ako, nagbabadya ako, wag na niyong paabutin doon. Kasi sila mismo, ang mga mayayaman, tulad sa Forbes Park, di ba? Naglalagay na sila ng mga plywood, tinataasan yung mga gate, nagre-request ng security, additional security. Sana hindi maging clash ng may kaya at walang kaya. Bakit masakit sa ordinaryong tao? Kasi halos nagtatrabaho sila, grabe ang pagtatrabaho nila, pero sa basic means lang, no? Ayan na po, mga kababayan. Yung mga mayayaman kasi hindi apektado. Nandyan din yung mga mga bahay ng congressman eh. Yung mga Forbes Park na yan, mga mayayaman yan eh. Hindi sila masasaktan kahit nakawin pa ng nakawin yung kaban ng bayan dito. Nandyan din yung mga na mga bahay ng politiko yan eh. Hindi sila affected dyan eh, mga kababayan. 'Di ba? O ngayon, ano nang mangyayari? Nako po, may balita po na dambuhala. September 21, talagang may higante na nagising. Nako, antayin nyo po ito, mga kababayan. Wala pa kasing final na tagubilin eh. Mukhang may balita
na yung higante na natutulog ay magigising na. Yari, mga kababayan. Ito na sinasabi natin, huwag nilang paabutin na mga Pilipino ay maging Nepal na halos sunugin yung mga bahay ng mga politiko. Doon sa Nepal, sinunog po. Dito, rally-rally lang ito. Yung iba naiinis na nga, hanggang rally-rally lang tayo Na yung mga politiko, walang epekto. Ay nako, sabi nga ni Professor Malutikia, huwag niyong paabutin na maging Nepal. Ang mga Pilipino, may hangganan ng pagiging mabait. Yan ang sinasabi natin dito, mga kababayan. Pero yung inyong pangungurap, unlimited, forever. Buti na lang kusang inihayag ng Panginoon itong pangungulimbat ng mga kurakot. Nagsimula sa mga diskaya. Nagyabang sila sa social media. Ayan, in-interview ng mga media. Ngayon, eto na. Ang dami palang malalaking mga kurakot ng mga politiko hanggang nabanggit itong speakership ni Martin Romualdez. Kaya ngayon, pinapababa po ng mga Pilipino. Bali-balita po, tatanggalin at papalitan ni Faustino D. na dating gobernador ng Isabela, na ngayon ay congressman ng dito sa Antipolo, mga kababayan. I-correct nyo na lang po ako kung tama yung mga sinabi kong information kay Boji D. Dito balita rin na si Kiko Barsaga papalit daw kay Martin Romualdez, mga kababayan. So ano masasabi nyo dito? Ano masasabi nyo kay Kong Barsaga kasi pinapa-ethics committee? Gusto nilang imbestigahan kasi nga po nagpapakita daw ng maraming pera sa kanyang social media. Niyayakap yung mga pera. So, sa tingin nyo, ito ba'y sapat na dahilan para akusahan si Barsaga sa anomalyang ito, mga kababayan? Mag-comment po kayo para malaman po natin. Ituloy po natin dito sa sinasabi ni Professor Malutikia na political analyst. Ito po. Sa pagkain nila daily, so nakakaawa pagkatapos yung bahay na naipundar nila, abay babahain. Wala naman tayong insurance na nagsasabi o pag kayo binaha, pwede kayong makakolekta. 'Di ba? Kahit na pumunta ka sa Pag-ibig or sa mga housing agencies na napakaliit lamang ng ibinibigay. Para sa ordinaryong Juan de la Cruz na malubog ang bahay mo at ikaw ay halos daily wage earner lang, napakahirap na sitwasyon yon. At tuwing bumabaha ka, nakikita mo yung pinundar mo, nawawala, nauubos, dahil meron palang nagnanakaw, meron palang yumayaman, meron palang pinagplaplanuhan. Imaginein mo yung pondong yan. At hindi ako naniniwala na walang alam ang speaker dahil walang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng liderato. Tama po, mga kababayan, imposible na wala pong nangyayari na walang kinalaman ng speaker dito. Ikaw yung leader dyan Tapos hindi mo alam yung nangyayari. Tignan mo yung mga sangkot. Puro congressman na mga kontraktor na sangkot dito. Tapos ngayon si Tito Soto, wala man lang mabanggit-banggit ang mga congressman. Pero pagka mga senador na ang bilis, sasabihin niya itong mga diskaya, hindi daw pasok sa state witness program dahil sila daw yung the most guilty daw. Paano mo masasabing the most guilty ang mga diskaya? Binago mo yung batas sabi niya sa kanyang post, tas nagre-reklamo siya. Bakit tinira siya ni Senador Marcoleta sa harapan ng maraming tao? Kasi nga ikaw, Tito Soto,
Pa-interview ka ng pa-interview na tinitira mo si Marcoleta na abogado ka nga. Hindi ka naman marunong mag-imbestiga. Sinasabi mo pa, yung takbo ng direksyon ng committee ni Senador Marcoleta wala sa direksyon. Mali-mali ang ginagawa. O tignan mo. Ngayon sasabihin mo, wala ka namang pinapangalanan. Wala kang pinapangalanan. Sino sinasabi mong mali-mali? Abogado ka nga, hindi ka naman marunong mag-imbestiga. Ano yon? Bobo ka usap mo, tas sasabihin mo, mamatay sila sa sama ng loob. Mga trolls ang sinasabihan mo. Ano yon? Mga tanga ang mga tao para hindi makaintindi sa mga sinasabi mo. Yan ang mga depensa, tas iiyak-iyak. Binanatan ni Senador Bato na ganito, bakit sinabi niyang wag mong gawing noontime show? Wag ganon, wag ganon. Ganon. Umiiyak siya na mas marami pang natulungan ng noontime show kaysa tayo na mga sinada. Ayun, pinagtanggol ang noontime show. Kung ikaw, Senador Soto, una pa lang pumalpak ka na, tapos yung mga batas sa pinapairal para sundin ang mga legal, hindi mo sinusunod. Tapos sasabihin mo si Diskaya hindi pasok sa state witness program kasi sila yung the most guilty. Yari na mga kababayan. May ganito bang klaseng speakership or Senate President? Palitan na yan. Sabi ni Malutikia Independensya. Grabe naman yan, mga kababayan. Gusto nang patalsikin si Tito Soto. Wala namang alam yan. Puro pagyayabang lang yan. Puro pa-interview. Laging pinupuri ang sarili. Ako, magaling ako. Puro magaling. Nagtaas ng bangko. Unang araw, palpak na. Ayan, ikokodita ka ni Cayetano. Kasi puro ka payabang. Wala ka namang nagagawa. Puro ka pagtatakip. Sabi ni Ernesto Gabinete. Ayan ang mga sinasabi ng mga tao dito, mga kababayan. Kaya mag-comment po kayo. Ituloy natin, Malutigia. Ano pong nangyayari dyan? Kahit sa Senado, ganun din. At hindi rin ako naniniwala na hindi alam ng presidente. Kasi siya ang pumipirma ng budget. 'Di ba? Ang buong bureaucracia ay parang lumalabas syndicated na. Pag tiningnan natin ang DPWH at ang tinitingnan pa lamang natin ay DPWH doon pa lang sa flood control. Hindi pa natin nabubuksan yung ibang proyekto ng DPWH, farm to market o farm to sabungan. 'Di ba? Hindi pa natin nabubuksan ang school building project. Hindi pa natin nabubuksan ng DA, ang agriculture. Yan yung mga hotbed ng corruption eh. So ito, napakaliit lamang na ito, pero hindi natin nakukuha ang nais ng sambayanan na malaman ang tunay na storya. Kasi kung hindi natin malalaman ang tunay na storya, hindi natin malalaman kung sino ang magiging accountable. Sa press conference po. Prof, lipat lang ako dito sa kay controversial din na congressman, Gen Z na congressman si Kiko Barzaga. Marami siyang mga payag against dito kay Saldico at against din sa mga kay Romualdez, pero siya yung ngayon. In fact, meron pang binantaan siya ngayon na prof na maghahain ng complaint sa kanya sa ethics, Sabi pa nga niya para mas mauna pa ata siyang kaysa doon sa kanyang mga binibira at nagiging ngayon kumbaga parang sinasabing nasa likod nitong kontrobersya ngayon sa flood control. Ano masasabi mo sa batang kongresistang ito na pinaratangan na may problema daw sa mental health tapos dininay naman niya, Prof?
Alam mo, Admar, hindi nyo napupuna. Tuwing merong kongresista na tatayo at question sa liderato, nagkakaroon ng demolition job sa kanya. Nagsimula yan kay Congressman Chanco, Congressman Benitez, lahat na kumokontra sa liderato ng House of Representatives, may Ayan mga kababayan. So ngayon, si Cavite 4th District Rep. Kiko Barsaga, sinasabihan na may sapak at irereklamo po sa Ethics Committee na tama pong sinabi ni Prof. Malo Tiquia na kung merong babangga kay Romualdez, ibig sabihin mga kababayan, demolition job. Kung ano-ano yung mga pinaparatang nila dito. 'Di ba mga kababayan? Tama si Malutikia dito eh. Pag binangga mo si Martin, meron kang kalalagyan. Pagka-congressman ang nagsasalita kontra sa speaker, talagang may demolition job. Sinasabi nila may sapak sa ulo yan. Ang daming pinost na pera sa social media. Ang dami po mga kababayan merong nangyayari kasi dito. Ito po, tingnan po natin yung nangyayari po sa FB. Ito po mga kababayan, makikita nyo may demolition job tungkol po kay Kiko Barsaga. Ito po mga kababayan Ayan mga kababayan ito po. Ang sabi dito, Speaker Romualdez once believed he was untouchable, but he was touched by Kiko Barsaga. Touch hard. Kita nyo mga kababayan? Tinitira ni Kiko Barsaga ngayon, yari na. Tapos na ang paghari-harian ng mga tao ni Romualdez sa Kongreso na akala mo naman kung sino. Congressman Kiko Barsaga, Speaker Romualdez once believed he was untouchable but he was touched by Kiko Barsaga. Touch hard. Grabe mga kababayan. Balak nilang i-ethics si Kiko Barsaga pero nauna pang mag-resign sa position si Tamba. Ayan na mga kababayan. Saan nakukunin ng budget pambayad sa mga patay gutom na troll at vlogger ni Tamba? Yari mga kababayan. Hahanap ng bagong amo, yari. Totoo, ang daming mga vlogger kasi dito na bayaran ni Tamba. Totoo yan mga kababayan. Kaming mga vlogger, legit po kami. Ito, kabayanihan po ang ginagawa natin ngayon. Wala po tayong kinikilingan dito. Pag kami kasalanan, bibirahin natin. Hindi tayo gaya ng mga vlogger na bayaran. Tayo po talagang, tayo po yung mga tunay na bayani dito. Na wala tayong kikilingan dito basta nasa panig ng katwiran. Gaya ni Senador Marcoleta, laging nasa katwiran. Laging binibira ni Tito Soto. Pero itong si School Bukol wala namang katwiran. Yan ang sinasabi natin. Ano pa mga kababayan? Ito po Bakit parang kasalanan pa natin at dapat magpasalamat na nagsakripisyo si Tambala? Sakripisyo. Sabi kasi mga kababayan, si speaker daw nagsakripisyo para mag-resign para sa bayan daw. Ala ka, para sa bayan daw ang pagre-resign niya. Hinihiling ng taong bayan mag-resign ka na. Ayan mahal niya yung Congress. Mahal din niya yung administrasyon ni BBM. Kaya niya ginawa yung sakripisyo to step down. Ala ka, mga kababayan. Pasalamat kami. Mahal niya ang pera, kapangyarihan at ambisyon. Downfall of the gods. Coentambi of the Crocodiles, House of Representatives. Mahal niya pondo ng bayan. Mahal niya ang pera ng Pilipinas. Ayan mga kababayan na sinasabi natin. So ngayon kayo naman po ang mag-react. Ano masasabi nyo dito? Na si Tambaluslus daw ay nagsakripisyo
para bumaba. Isinakripisyo daw ang buhay, parang si Kristo daw. Aba, galing naman. Parang si Kristo nagsakripisyo. So, bayani ka na nagbaba ka sa pwesto mo. Eh, yan ang hiling ng taong bayan eh. Bumaba ka na kasi madumi na ang liderato mo. Ang nasasangkot mga congressman, halaka mga kababayan. So, yan lamang po ng aking bahagi mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa mga balitang ito na hindi binabalita pero binabalita natin? Ito na ang pagbabago na inaantay ng taong bayan. Sapat ba na mag-resign si Tamba sa kanyang posisyon na nagsakripisyo daw di umano? Ayun ang sabi niya, nagsakripisyo ako para sa bayan. Hala ka, sakripisyo ba yun? O mahal mo ang pera ng taong bayan? Mag-react po kayo. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.